sabi natin. Pero medyo kakulangan tungkol doon sa pag-intindi doon sa da'wa. Ang da'wa kasi minsan yung mga iba na naiisip nila ang da'wa, binibigyan nila ng panahon kung ito'y 1 linggo lang or 3 araw, 4 na buwan, 1 taong ganito. Paano ba ang concept? Pwede mo bang shed light, magbigay ng konting shed light about da'wa tungkol sa Islam sa metodolohiya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam base sa Quran at sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kahit konti lang, brother, inshallah. Ang pagdadawa ay isang bagay na ang pagdadawa depende sa iyong sitwasyon. Pwedeng maging wajib talaga sa iyo at pwedeng hindi maging wajib. Halimbawa, ang pagdadawa kasi, Ustad, ganito po yun katulad ng nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, baliguan ni walaw aya. Magparating kayo sa akin, mula sa akin ng kahit isang talata man lang. So, depende ito sa isang brother kung ano yung kaalaman niya, yun lang yung kanyang ibabahagi. So, hindi sa kanya obligado na para bang buong buhay niya o bibigyan niya ng limitasyon yung pagdadawa. Kasi ang pagdadawa, kahit saan ka man naroon, basta't nagkaroon ka ng time, pwede ka magdawa. So, walang limitasyon na halimbawa, gagawin mo lang ito ng 40 araw o 5 araw o 10 araw. Hindi ganun ang pagdadawa. Ang pagdadawa ay walang limitasyon, bagkus kung kailan ka magkaroon ng time, magdawa ka. At ang pagdadawa po, Ustad, yung tinatawag na tablig sa wikang Arabic, kasi ang tablig wikang Arabic to, na ibig sabihin ay pagpaparating o pagpapahayag. Yan. Sa yung salitang tablig. Yun po yung kahulugan niya, tablig. Yun. Sa Tagalog, pagpaparating. Pagpaparating po. Mashallah. Yan kailangan malinaw eh. Opo. Mashallah. So parang dawa po. So ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sinabi ng Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, O Muhammad, ito ang aking landas. Mananawagan ako tungo sa aking Panginoon nang may kaalaman. So marami ngayon na nagdadawa na kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig nila na hindi nila alam na ito pala ay hindi aral ng Islam. So kailangan ang isang brother, kapag siya ay nagpapaliwanag ng Islam o nag-uusap na ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa Islam, kailangan magkaroon siya ng katiyakan na yung sinasabi niya ay mula pa sa Islam. Kasi marami ngayon para bang salita ng salita, yung pala hindi na pala parte ng Islam. So dapat maging maingat tayo dahil ang sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad, sabihin mo, Muhammad, ito ang aking landas, mananawagan ako tungo sa landas ng aking Panginoon nang may kaalaman, ala basira, ibig sabihin nang may kaalaman ako at sino mang susunod sa akin. So na kung kaya ang isang nagdadawa, kailangan unang-unang maging kondisyon o dapat sa kanya ay magkaroon muna siya ng kaalaman. MashaAllah. So mahalaga talaga yung kaalaman. Opo, MashaAllah. Ganun po kahalaga yun. So ito po yung patungkol, yung patungkol sa pagdadawa. Opo. Pagkaalaman kasi ang pinag-uusapan, well, maraming kaalaman. May kaalaman tungkol sa pamimingwit ng isda. May kaalaman sa kalpintero. May kaalaman sa inhinyero or pagka-attorney. Maraming kaalaman. So, ibig sabihin ng pinupunto natin yung kaalaman patungkol doon sa kanyang pinaparating tungkol sa Islam. MashaAllah. So, yun upang maiwasan na magkakaroon ng pagdududa or magkakaroon tayo ng pagkakasala kung ano man yung ating sinabi na hindi tama at ito'y sinunod ng ating sinabihan or pinaratingan, so yung pagkakasala tuloy-tuloy, bukod sa tayo nagkasala, yung sumunod sa atin nagkasala, hanggang pinarating naman niya sa iba, hanggang ito ay na-multiply na. So ibig sabihin continuous yung kasalanan na nagawa natin, magmula sa atin nagmula, and then kumalat na hindi tama. So ganun ang danger nung na magpaparating na wala sa tamang kaalaman or wala sa tamang pamamaraan. At yan ay nasa hadith. MashaAllah. So ito po yung tinatawag nating metodolohiya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa ating pag-aaral, meron ding sinasabi na 4 na klase nung turuk ad-da'wa na sinasabi. Yung turuk ad-da'wa na yun yung turuk kasi ibig sabihin way. Ito yung way or daan kung paano tayo or saan natin kinukuha yung pamamaraan ng pagdadawa. Bukod doon sa alam natin na ito yung metodolohiya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron tayong tinatawag na yung fi'liya na tinatawag.
yung fi'liya na tayo ay gumagalaw talaga. Tayo ay umaaksyon or fi'il, ibig sabihin with action. Yun. Ibig sabihin with action, tayo ay lumalabas sa bahay, tayo ay makikipag-usap. Ano ba yung nilalabas natin? Magniyat tayo na tayo ay magpaparating ng mensahe ng Allah at nakikipag-usap tayo ng maayos. Hindi yung awayin natin yung tao habang tayo nagpaparating, ha?